Sa bawat titik na aking isinusulat, muling nabubuhay ang mga alaala ng aking kabataan at mga karanasang humubog sa aking pagkatao. Ang panulat ko ang naging sandata laban sa kawalang katarungan upang ipahayag ang sakit at pag-asa ng aking bayan. Sa pahinang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ng isang Pilipinong nagmamahal sa inang bayan. Teodora! Kung kaya mo yan, konting tiis na lang! Isang malusog na batang lalaki. Ito na ng ating anak, Teodora mahal. Anong nais mong ipangalan sa ating anak, Teodora mahal ko? Kasi anak ko. Benedictus te Dominus Escododiete, ostenda tibi bum sum es miseratu convertat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ako, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda. Sa aking murang edad, inimulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, isa sa aking karanasang sa aking kabataan ay ang pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sambahayan. Pepe, anak, alam mo ba ang pabula tungkol sa isang batang gamo-gamo? Hindi po, inay. Sige, ikukwento ko sa'yo. Makinig ka, anak, ha? May isang batang gamo-gamo na paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag lumapit sa lampara dahil maaaring masunog ang kanyang pakpak. Ngunit sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, lumapit pa rin siya dito at nasunog ang kanyang pakpak at ito'y namatay. Gayon po ba, inay? Oo, anak, kaya huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo, ha? Ako po ay isang bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo, naakit siya sa apoy kung kaya't siya ay namatay. Kaya't kung kinakailangan ko pong makahanap ng sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko din pong mamatay, gaya ng batang gamo-gamo. Noong ako ay 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Kinakailangan ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Mahal ko, hindi pwedeng dito na lang siya palagi sa ating tahanan turuan. Ngunit, alam mo namang may sakit ang ating anak, di ba? Oo, ngunit siya rin ay masasanay at lalakas rin ang kanyang katawan. Pinatawag niyo raw po ako, Tang? Oo, Pasiano. Ihatid mo na sabihin niya ng iyong kapatid na si Pepe. Doon na muna siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, Tatang. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagpitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot sa kasalanang ibinibintang sa kanya. Silver Guelta, lumayos ka dito! Mahal, ayan mo akong magpaliwanag. At ikaw, Teodora, yan ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawa kundi ang maging mabuting asawa sa'yo. Nagsakripisyo ako para sa pamilya natin tapos ganito? Kay Cabron! Kailan pa? Mahal, Kailan pa? Kailan pa, Teodora? O Alberto, anak na parito ka? Nalaman ko kasi may kinakasama na ang aking asawa at nais ko siyang hiwalayan. Ha? Hindi maaari. Naiisip mo bang sasabihin ng ibang tao sa atin? Hindi maaaring pag-usapan tayo sa buong bayan. Huwag mong hahayaang madungisan ang pangalan na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno.
Siguro nga ay tama ka. Bilang ikaw ay aking kadugo, at pinapahalagahan ko ang iyong mga payo ay susundin ko na lamang ito at magpaparayo na lamang. Heto ang siya. Inumin mo muna habang mainit. Totoo ba ang nangyari? Kung gayong hindi ka pa handa, may iwan na muna kita. Theodora! Ano bang sinisigaw mo? Pati sa babae naririnig kita. Balak mo ba akong patayin? Kung kaya't nilagyan mo ang tiyan na ito ng lason? Ha? Anong lason? Ano ba pinagsasabi mo? Anong wala? Nang inumin ko ito, ibig na sumakit ang akin tiyan. Ibig sabihin nun ay balak mo akong patayin. Ano ba pinagsasabi mo? Sabi ng walang lason. Huwag ka lang magkaila! Tumigil ka nga dyan! Ika-10 ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Dooy, nagbabakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Kumusta na po kayo, Nanang? Lubos akong nangungulila sa iyong biglaang pag-alis sa ating bayan. Mabuti naman ang aking kalagayan. Huwag mo ako masyadong isipin. Kumusta naman ang iyong pag-aaral na? Mabuti naman po. Matataas naman po ang nakakamit kong grado. 3 buwan na lang po at makakalaya na kayo rito. Kakasama na tayong muli. Mabuti naman kung gano'n. Sana nga anak. Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang Segunda Katigbak na taga Lipa, Batangas. Siya ang unang nagpatibok ng aking puso. Marso 23, 1877. Sa wakas ay dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at aking ring nakamit ang bat silver ng atres. Matapos akong makapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Kalamba, kung kaya't kinakailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok ng aking puso. Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam sa iyo. At ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Kalamba. At baka hindi na tayo magkita muli ngayong bakasyon. Ako man din ay uuwi na rin sa bayan ng aming Lipa. Sige, paalam. Dadaan naman kayo sa Kalamba, di ba? Bago kayo dumiretso sa Lipa. Kaya magkikita pa naman tayo muli. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Kalamba noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan, kung kaya't hindi na kami nagkita mula noon. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon nakilala ko ang isang kaakit-akit at mahinhin na dalaga na anak na si Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Yun o, minsan hinihiling ko kay Bathala na sana ay hindi na lamang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi kayang pigilin ang aking nararamdaman. Gusto ko nang iparamdam sa'yo at ilabas ang tunay na aking nararamdaman. Pero paano kung malaman nila ang ating relasyon? Ano ang ating gagawin? Itatahanan kita. At sa ngayon, hindi mo na natin ipapaalam ang ating tunay na ugnayan. At itatawag ko muna sa'yo ay Tainis para hindi nila tayo makalata kung anong meron sa atin. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi may tatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Napagpasyahan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral. Naging magaan ang sumunod na araw ko sa Barcelona dahil ilan sa aking mga kamag-aral mula sa Ateneo ay aking natagpuan at nakasama rito. Ilang araw ang nakalipas nang ako'y makarating dito sa Madrid. Napagpasyahan kong umanib sa Sirkulo Hispanio-Pilipino.
isang organisasyon ng mga estudyanteng Pilipino sa Madrid kasama ang ilang Espanyol na dating naninirahan sa Pilipinas. Karamihan ay mga liberal gaya ni Don Pablo Ortiga y Rey. Isinulat ko itong tulang to para sa'yo, Consuelo. Sana'y magustuhan mo. Salamat, Pepe. Aking inaakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan, subalit ito'y hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa dalawang rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa na ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Taong 1885 nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid. Sa pagkakataong ito ay labis akong nakaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na akong manggagamot at napagtagumpayan ko ang pinapangarap ng aking kuya Pasiano. Noong ako'y nagtungo sa bansang Berlin, Germany, doon ay sinulat ko ang unang sulat na ibinigay ko kay Ginoong Blumentritt. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ko ang pagsulat sa aking unang nobela na No Limitang Here. Rizal? Rizal? Oh, Rizal, ano nangyayari sa'yo? Rizal, kumusta ka? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano itong mga nakaraang buwan. Isang beses na lang din ako kung kumain. Ako na rin ang naglalaban ng aking mga damit para lamang makatipid. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran kahit saan pa tayo magpalimbag. Mas mabuti nang makatipid tayo. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip kong magtanggal ng ilang pahina sa aking nobela. Isa sa mga kabanata na aking tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome, na dapat ito ay ika-25 kabanata. Ika-3 ng Hunyo taong 1887. Muli akong naglakbay pabalik sa aking bayang Kalamba. Sa pagkakataong ito ay muli kong nasakyan ang barkong Gemna na siyang sinakyan ko patungo noon sa Europa. Oh, Rizal, buenos dias. Monica. Rizal, alam mo naman ang balita tungkol sa'yo. Nanganganib ang iyong buhay, kaya gusto ko lisanin mo ang Pilipinas sa madaling panahon. Ayoko makita na mamatay ka sa mga kamay ng mga private. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga nilambag ko. Ako man ay wala akong nakikitang masama sa iyong mga sinulat. Sadyang mainit lamang ang mga mata nila sa iyo. Ngunit kung yan ang iyong nais, ako'y lilisan na sa madaling panahon. Data Ike, Diyos los bendiga. Gracias, Senyor. Nang ako'y makabalik sa Maynila, minarapat kong magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa pagsusulat ko. Sakay ng barkong oceanic, narating ko ang bansang Japan. Noong Mayo 25, 1888, ako ay nagtungo sa London upang higit ko pang mapalawak ang aking kaalaman sa wikang Ingles. Pansamantala akong nanirahan sa bahay ni Antonio Marigidor. Thank you, Gretty.
Nakarating ako ng Paris noong Marso 1889. Ako'y lubos na nahihirapan sa paghahanap ng matitirhan dahil sa darating na Mayo ay dito gaganapin ang Eksposisyong Universal. Dahil dito, naging mataas ang pamumuhay sa Paris. Ginugol ko ang aking oras sa pambansang aklatan ng Paris. Dito'y ipinagpatuloy ko ang pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklatan ni Morga. Noong 1890, nailimbag na ang aking edisyon na may anotasyon ng akdang Susesos ni Morga. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini. Nagbigay sa akin ng isang napakagandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama naming dalawa. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at ninanais kong mamuhay makapiling ka habang buhay. Salamat sa iyong pagmamahal, Josephine. Oh, Dr. Valenzuela, anong iyong nais? Nais kong ipatingin ang aking kasama. Siya ay may problema sa kanyang mata. Ngunit tila ba'y hindi lamang yan ang iyong tunay na pakay sa pagpunta dito, Dr. Valenzuela? Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Nais ipaalam ni Andres na handa na ang katipunan sa pagsugod sa pamahalaan. Tuloy ang ating adhikain. Hindi ba't masyado pang maaga para sa gawang ganyang mga bagay? Alam naman nating lahat na hindi pa handa ang ating bayan sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang na kulang pa tayo sa sandat at armas. Ipagpaumanhin nyo, ngunit hindi ako pabor sa inyong desisyon. Ngunit nakaplano na ito at ito lamang ang tanging paraan upang ikay mapalaya sa bilangguang ito. Ngunit ayokong sirain ang aking mga salita. Ako'y nangako na hindi ako tatakas. At isa pa'y, pinayagan na ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo. Nang sa gayoy mapag-aralan ko rin ang mga bagay-bagay tungkol sa digmaang pangpraktikal. Mukhang hindi na kita mapipilit, Jose, sa aming adhikain. Paumanhin. Kinailangan ko magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan noon, sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit ako'y huli na. Nang? Nanang! Nanang! Ano ba? Bakit ka sumisigaw? Si Jose! Anong nangyari sa kawawa kong anak? Bali-balito na siya ay dinakip sa sinasakyan niyang barko. Ang barkong Isla de Panay. Diyos ko po, ang anak ko. Kailangan natin tulungan si Rizal sa ngayon sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman, kailangan natin gumawa ng paraan. Sa anong paraan naman, Doktor? Mag-ahayin tayo sa unang maestado, Claudius Corpus, para marinig nila ang ating sa loob dito. Meron ba akong may tutulong? Kung iyon ang iyong nais, ikaw na yung magkikit sa kanila nito. Sige, Doktor. Ginoo, mukhang hindi tayo pinapakinggan ng mga Kastila sa ating sinasangguni. Ano pa ba ang maasahan natin sa kanila? Kailangan natin makikingan si Rizal. Gobernador General, Anong yung pakay? ang ilang parte sa ating mga lupain ay unti-unti na nasasakop ng mga Indio. Sino-sinong mga hangal ang namuno sa kilosang ito? Ayon sa akin natanggap na liham, sina Mariano Llanera ay nagtagumpay sa paglusob sa gitnang lungsod. At habang si Emilio Aguinaldo naman ay nalupig na ang Cavite. Aray, tinatang.
ko. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan laban sa iyo. Una ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyong nakasalamuha sa buhay. Pangalawa ay ang katibayang dokumento tulad ng artikulo, tula, lihim at talumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ko ang aking pangalan. Ito lamang ang aking maimumungkahi. Pinapahintututan kita na mamili ng iyong manananggot. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasaktan ay kailangan humarap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay mananatili sa pilitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay ginagampanan ng isang hukbong Kastila at ng usang manananggol. At saka ika-apat, magmumulta siya ng hanggang 1 milyong piso. Yun lamang. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng illegal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. At wala akong makikita mali dito. At saka, ang usapin ito ay dapat natin pag-usapang mabuti. Sapagkat marami ang may galit at may sama ng loob laban sa nasasaktan. Ngunit, paano mo ipapaliwanag ang ibinibintang sa kanya ng mahukom? Mga minamahal kong kababayan, ang mga hukom ay hindi lahat na mamagiganti. Marapat lamang na sila ay isang maging makatarungan. Tumahimik ang lahat! Aking sinasang-ayunan ang naturang hatol sa ating nasasakdan. Kung gayo'y tapos na ang usapin, ikaw Rizal ang hinahatulang barilin sa umaga sa ika-30 ng Disyembre. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lang nila tayo binigyan ng pagkakataon. Minadali nila ang pagdilipis. Niloko nila tayo. Ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit? Ako naman itong mamamatay. At nasisikmura mo pang tumawa, Rizal. Again. Ayoko na. Magbibitiw na ako sa lahat ng aking tungkulin sa gobyerno. Babalik na ako ng Espanya. Hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. At bakit naman Tabiel? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila. Pareho lang tayo. Pilipino. Sa aking pagkabilanggo, aking nabalitaan ang pag-usbong ng Katipunan, isang lihim na kilusan na pinamumunuan ni na Andres Bonifacio upang iwaksi ang kolonyal na tanikala. Bagamat hindi ako kasapi, nauunawaan ko ang alab ng kanilang damdamin. Ako'y naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon at panulat bilang sandata. Ngunit hindi ko rin sila masisisi ang pumili ng tabak naway magsilbing liwanag ang kanilang revolusyon, sapagkat ang tunay na layunin ng pakikibaka ay ang pagbangon ng dangal at kalayaan ng ating bayan. Ano po? No! Don't do that! Nanang! Nanang, kapag ako'y namatay, nais ko pong hingin niyo agad ang aking bangkay at baka kung saan na pa ako nila ipatapon. Nais ko rin pong ibaon niyo ako sa lupa at lagyan ng isang bato. Iukit niyo rin po ang aking pangalan, araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan. At nais ko rin pong lagyan niyo ako ng krus. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Poleveja upang makiusap na ako'y huwag nang patayin. Sige, Ngunit hindi tulala. ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanang sa kanya.